Minamahal kong anak, makinig kang mabuti, sapagkat ito na ang tandang idinalangin mo. Huwag kang tumalikod. Huwag mong isiping ito'y nakataon lamang. Sapagkat walang anumang bahagi ngang sandaling ito ang basta na lamang nangyari. Ako, ang Panginoon mong Diyos, ang nagayos ng pakikitang ito ng aking puso at ng sa iyo, at inilagay ko ang nga salitang ito sa iyong harapan bilang isang banal na sagot sa iyong pinakamalalim na panahoy. Humingi ka sa akin ng kumpirmasyon at ibinibigay ko ito ngayon. Nakiusap ka para sa isang tanda at heto na ito. Hinangad mo ang katiyakan na hindi kita nalimutan at tuwiran akong nagsasalita sa iyong espiritu upang ipahayag na nakita kita. Narinig kita at hindi kailanman lumisan sa iyong tabi. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang banal na pagtatakpo na isinulat bago pa man magsimula ang panahon. Itinakda sa kawalang hanggan para sa mismong sandaling ito kung kailan handa nang tanggapin ng iyong puso ang aking inihanda. Paulit-ulit mong itinanong, Panginoon, nakikita mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Mahalaga ba sa iyo ang aking pinagdadaanan? At sinasabi ko sa iyo ngayon, nang may di matitinak na katiyakan, o anak ko, nakikita kita, naririnig kita. Pinapahalagahan kita ng may pag-ibig na mas malalim pa sa mga karagatan at mas malawa pa sa kalangitan. Bawat bulong ngang panalangin, bawat buntong hiningang napakabigat para sa mga salita, bawat luhang tahimik na pumata sa gabi ay aking sinalo sa aking mga kamay. Walang sandali nang iyong sakit ang napabayaan. Walang pagsubok na nakalampas sa aking pansin at ngayon ay sumasagot ako. Ito ang makalangit na tugon na iyong hinihintay. Huwag mong hayaang linlangin kang kaawi na isiping ito ay para sa iba. Hindi, minamahal ko. Ito ay para sa iyo. Nagsasalita ako sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa iyong paglalakbay. Binabasa ko ang ingay ngang mundong ito upang sabihin sa iyo na narinig ko ang iyong pinakamalalim na panahoy at naparito ako upang kumpirmahin ang matagal mo nang nais malaman na hindi ka pinabayaan, na hindi ko kinolekton, at ang himalang iyong hinihintay ay nagaganap na. Nais ng kaaway na mag-alinlangan ka, magtanong, at lakpasan ang sandaling ito na parang ordinaryo lamang. Ngunit binabalaan kita ngayon. Huwag kang tumalikod. Kung ipagwawalang bahala mo ang salitang ito, makakaligtaan mo ang mismong pagpapalang aking inilaan para sa iyo. Manatili ka sa akin. Pakinggan mo ang bawat salita, sapagkat dito nakasalalay ang susing iyong hinahanap. Aking anak, alam ko ang bigat na iyong dinadala. Alam ko ang pasanin na dumadagan sa iyong dibdib kapag gising ka sa gabi. Alam ko ang nga takot na gumagapang sa iyong isipan, bumubulong na walang magbabago, na ang iyong nga panalangin ay walang laman, na alingaw-ngaw, na ang iyong nga pangarap ay lalong lumalayo sa iyong abot kamay. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo na ang mga bulong na iyon ay kasinungalingan. Hindi sila nagmumula sa akin. Nagmumula sila sa kaaway na naghahangat na panatilihin kang nakagapos sa kawalan ng pag-asa. Binabasag ko ngayon ang makasinungalingang iyon sa pamamagitan ng katotohanan ng aking salita. Ang katotohanan ay ito, hindi kita pinabayaan. Hindi ako nag-antala dahil ako ay malupit o walang pakialam. Nag-antala ako dahil inihahanda kita para sa kung ano ang handa mo nang matanggap ngayon lamang.
At tinitiyak ko sa iyo, ang iyong papasukin ay magiging sulit sa bawat panahon ng paghihintay. Tumingin ka sa likod, minamahal ko, at tingnan kung paano kita binuhat kahit nung inaakala mong naglalakad kang mag-isa. Naalala mo ba ang manggagabing umiyak ka hanggang sa wala ka ng lakas na natitira? Nandun ako, niyayakap ka sa aking hindi nakikitang mabisik, bumubulong ng pag-asa sa iyong espiritu. Naalala mo ba ang mapakakataong akala mo ay wawasakin kang bagyo? Ako ang angkla na nakpapatatak sa iyo. Ang kalasa na naingat sa iyo mula sa pagkaanod. Kahit sa iyong katahimikan, kahit sa iyong katanungan, hindi ako kailanman tumalikod. At ngayon ay ipinahahayak ko sa iyo, ang panahon ng katahimikan ay nagtatapos na. Ang pintong iyong hinihintay ay bumubukas na. Ang himalang akala mo ay ipinakait ay paparating na. Ito ang iyong tanda. Ang kumpirmasyon ng langit na ang iyong panahoy ay umabot sa akin at ang aking kamay ay kumikilos para sa iyo. Alam ko ang mga tanong na bumabagabag sa iyo. Bakit napakatagal? Bakit napakahirap? Bakit ako? Pakinggan mo ako, minamahal, ang pagkaantala ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Bawat luha ay nadili sa lupangang iyong pananampalataya. Bawat pagsubok ay umukit ng mas malalim na mga ugat sa iyong kaluluwa. Bawat kawalan ay nagpadalisay sa iyo tulad ng apoy na nagpapadalisay ng ginto. Akala mo ay nababasag ka, ngunit ako ay nagtatayo. Akala mo ay nakalimutan ka, ngunit hinuhubog ko ang iyong hinaharap sa lihim. Ang hindi mo nakita ay inaayos ko ang mga pangyayari. Ginagalaw ang mga tao, pinapalitan ang mga panahon hanggang sa tamang sandali kung kailan ang lahat ay magkakatugma. At ang sandaling iyon ay ngayon na. Iyon ang dahilan kung bakit dinala kita rito sa mismong salitang ito upang hindi mo ito makaligtaan. Hindi lamang ito isa pang mensahe. Ito ang itinakdang panahon. Ito ang sagot. Ito ang tandang hiniling mo sa dilim. Huwag mo itong pagdudahan, anak ko. Huwag mo itong pangatwiranan. Ilang beses mong ibinulong sa katahimikan, Diyos ko, bigyan mo lang akong isang tanda. At ilang beses kang nakiusap, Panginoon, kung kasama pa rin kita, ipaalam mo sa akin. At ngayon sinasabi ko sa iyo, nang may buong kapangyarihan ko, kasama mo ako. Ako ay, para sa iyo, ipinaglalaban kita. Binubuksan ko ang daan sa harap mo. Ang mensaheng ito ang iyong kumpirmasyon na ang iyong panalangin ay hindi nawalan ng saysay. Nais ng kaaway na sumuko ka. Maniwala na ako ay tahimik magpakailanman, na makuntento ka sa mas mababa kaysa sa aking ipinangako. Ngunit hindi ka sumuko. Kumapit ka kahit na mahina ang iyong kapit. Nanatili ka kahit na nakalinlangan ang iyong pag-asa. At dahil nanatili ka, ginagantimpalaan kita. Ito ang tandang iyong hinihintay. Mag-type ng nagpapahinga ako sa iyo, Panginoon, kung ang iyong kapayapaan ay nagmumula sa itaas. Aking mahal na anak, dapat mong maunawaan na ito ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ito ay isang panawagan sa pagkilos. Hindi ko ibinibigay sa iyo ang tanda upang maupo ka lamang at walang gawin. Ibinibigay ko sa iyo ang tandang ito upang ikaw ay bumangon, upang ikaw ay humakbang ng may pananampalataya.
upang yakapin mo ang himala na hindi may pagkakait. Huwag hayaang paralisahin ka ngang takot. Huwag hayaang patahimikin ka nga pag-alinlangan. Huwag hayaang malunot ng mga boses ng iba ang aking ipinahahayag. Ito ay sa pagitan mo at sa akin. Itinitimbre ko ang salitang ito sa iyong puso. Pahalagahan mo ito. Itago mo ito ng malapit. Hayaan mong ito ang maging apoy na nagtutula sa iyo, ang angkla na nagpapatatak sa iyo, ang liwanag na gumagabay sa iyo. Kapag dumating ang kaaway upang kwestiyunin ito, alalahanin mo ang sandaling ito. Kapag sinabi sa iyo ng takot na ito'y nakataon lamang, alalahanin mo ang aking tinik. Kapag ibinulong ng pag-aalinlangan na ito ay para sa iba, alalahanin kung paano tumagos ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa at nagpaluha sa iyong mga mata. Hindi iyon aksidente. Iyon ay ako. Ako ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng mga bulong, sa pamamagitan ng mga tulak, sa pamamagitan ng mga senyales na akala mo ay maliliit. Ang biglang kapayapaan na naramdaman mo sa gitnang kaguluhan, iyon ay ako. Ang pintong bumukas nung akala mo ay nawala na ang lahat, iyon ay ako. Ang hindi inaasahang pampalakas ng loop na dumating nung handa ka ng sumuko, iyon ay ako. At ngayon, ang mismong mensaheng ito ay ako. Ako ang may akda ngang sandaling ito. Ang siyang nag-orkestra ngang bawat detalye upang dalhin ka rito sa mga salitang ito sa eksaktong oras na ito. Walang anumang bahagi nito ang basta na lamang nangyari. Ito ay nakasulat sa aking plano bago ka pa man isinilang. Humingi kang tanda at ako, ang Panginoon mong Diyos, ay nagsasabing ito na iyon. Kaya ngayon, minamahal ko, huwag kang tumalikod. Huwag mong i-scroll palampas ito. Huwag mong hayaang nakawin ng distraksyon ang aking ibinubuhos sa iyo. Ito ang makalangit na tugon sa iyong pinakamalalim na panahoy. Ang kumpirmasyong iyong hinanap. Ang himalang hindi may pagkakait. Narito ako. Nagsasalita ako. Kumikilos ako. Tinutupad ko ang aking pangako sa iyo. Kunin mo ang salitang ito, hawakan ito sa iyong espiritu, at hayaan itong mag-apoy ng pananampalataya na hindi kayang patayin ng anumang bagyo, sapagkat tunay na ito ang iyong tanda, ito ang iyong sandali, ito ang hindi may kakailang sagot mula sa trono ngangit. Ipinadala sa iyo dahil mahal kita, dahil pinili kita, dahil narinig kita. Minamahal kong anak, lumapit ka pa, sapagkat nagsasalita ako sa iyo ng may pag-ibig na hindi masukat at may tinik na nagtataglay ng bigat ng kawalang hanggan. Nakita ko ang bawat luhang pumata mula sa iyong mga mata, kahit ang mga sinubukan mong itago sa mundo. Binantayan kita sa bawat gabing, walang tulo kung kailan ang iyong isipan ay hindi mapakali at ang iyong puso ay nananakit sa makatanong na napakabigat dalhin mag-isa. Narinig ko ang bawat ibinulong na panalangin kahit na ang napakahina na akala mo ay natunaw na sa katahimikan. Walang isang sigaw ang hindi narinig. Walang isang pagsusumamo ang hindi napansin. Kasama mo ako sa bawat sandali, hinahawakan ka, iniingatan ka at naghihintay sa itinakdang panahon upang ipakita ang aking kamay. Ang itinakdang panahong iyon ay ngayon na. Ito ang makalangit na tugon na iyong hinahangat. Alam ko kung gaano karaming beses mo akong tinanong, Panginoon, naalala mo ba ako? Nakikita mo pa ba ako? Sinasabi ko sa iyo ng may katiyakan, nakikita kita.
palagi kitang nakikita. Ang aking paningin ay hindi kailanman lumayo sa iyo, hindi kahit isang saglit. Kahit sa pinakamadilim na lugar, ang aking liwanag ay nasa iyo. Kahit sa iyong pinakamalalim na kawalan ng pag-asa, mas malapit ako kaysa sa iyong sariling hininga. Akala mo ang katahimikan ay nangangahulugang ako'y malayo. Ngunit ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay paghahanda. Nahihintay ka sa akin, ngunit inihahanda rin kita. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi, minamahal. Ito ay banal na estratehiya. Bawat sandali ng paghihintay ay humuhubog sa iyo, nagpapalakas sa iyo. Nagiging daluyan na kayang dalhin ang pagpapalang aking idinisenyo. Kung sumagot ako ng mas maaga, hindi ka pa handa. Ngunit ngayon ay handa ka na para sa darating at handa na akong ibigay ito. Nagtaka ka kung bakit ang iba ay tila mabilis na tumatanggap habang ikaw ay nananatili sa lugar ng pahihintay. Ikinumpara mo ang iyong landas sa kanila at nagtanong, Panginoong, paano naman ako, aking anak? Hindi mo ba alam na ang iyong paglalakbay ay natatangi? Ginawa ngang aking sariling kamay? Hindi kita pinarurusahan, pinoprotektahan kita. Pinapanatili ko ang himala hanggang sa panahon na ang iyong puso ay lubos na makatanggap nito, hanggang sa kayang suportahan ito ng iyong pananampalataya, hanggang sa ang iyong kaluluwa ay sapat na pinalakas upang hindi mawala ang aking ibinibigay. Hindi ako isang pabayang ama. Hindi ako nagbubuhos ng wala sa oras. Nagbibigay ako sa perpektong panahon. At ang salitang ito ay dumarating sa iyo bilang patunay na dumating na ang iyong panahon. Ang inakala mong pagkaantala ay ang banayad na kamay ng langit na inaayos ang lahat para sa iyong kabutihan. Bawat gabi nagising ka at iniisip na ako'y tahimik, ako'y malapit sa iyo. Bawat oras na bumulong ka ng isang panalangin na akala mo ay napakaliit para magkaroon ng halaga, ako'y nakikinig. Bawat buntong hininga ng pagod, bawat siga ng desperasyon, bawat sandali ng kahinaan ay hindi nasayang. Tinipon ko silang lahat. Hinabi ko sila sa telangang iyong tadhana. Nadama mong nakalimutan ka, ngunit isinusulat ka sa isang bagay na mas dakila kaysa sa iyong may isip. Nadama mong pinabayaan ka, ngunit mas malapit ako kaysa sinuman. Akala mo ay hindi ka umuusat, ngunit ginagalaw ko ang kalangitan para sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit dinala kita sa sandaling ito, upang sabihin sa iyo sa aking sariling tinig, nakita ko, narinig ko, naalala ko at ako ay tumutuhon. Ana, dapat mong maunawaan na ang aking panahon ay hindi iyong panahon, at ang aking mga paraan ay hindi iyong mga paraan. Sinukat mo ang pag-aantala bilang nasayang na oras, ngunit sinukat ko ito bilang banal na paghahanda. Wala kang nakitang nangyayari, ngunit nagtatayo ako ang mga pundasyon sa kaibuturan mo. Tinuturuan kita ng pagtitiis, pinapalakas ang iyong espiritu, pinadadalisay ang iyong pananampalataya upang kapag dumating ang sagot, hindi ka madudurok sa ilalim ng bigat nito. Hindi mo ba nakikita kung ibinigay ko sa iyo ang lahat sa sandaling hiniling mo, maaring nabigla ka nito o dumulas sa iyong mga daliri bago mo pa ito mahawakan? Ngunit ngayon, pagkatapos ng apoy, pagkatapos ng paghihintay, pagkatapos ng nga gabi ng luha at mga araw ng pakikibaka, handa ka na. Mas malakas ka kaysa sa iyong inaakala, at handa na akong ibigay ang aking ipinangako. Huwag mong hamakin ang mga panahon ng paghihintay.
Sapagkat hindi ito parusa, kundi paghahanda. Ang paghihintay ay nagturo sa iyo na sumandal sa akin kapag lahat ay nabigo. Ang paghihintay ay nagturo sa iyo na magtiwala sa aking tinig kapag ang mundo ay nag-alok lamang ng kalituhan. Ang paghihintay ay humubog sa iyong karakter, nagpalalim sa iyong pag-unawa, at nagbukas ng iyong puso upang tumanggap ng karunungan na wala kanun. Hindi ka nakatayo lamang, nagpapaugat ka, nga ugat na mag-angkla sa iyo kapag umihip muli ang hangin, maugat na magpapanatili sa iyong katatagan kapag dumating ang pagpapala, at ang bigat nito ay mabigat. Ang paghihintay ay aking regalo sa iyo kahit na parang pasanin ito, at ngayon ang bunga ng panahong iyon ay malapit ng ihayag. Maari mong itanong, Panginoon, bakit kailangang masaktan ng ganito? Bakit kailangang tumagal ng ganito? Pakinggan mo ako, minamahal. Hindi ako kailanman nagala sa iyong sakit. Hindi ako kailanman nagsaya sa iyong pakikibaka. Ngunit nakita ko kung ano ang kailangan upang dalisayin ka para sa aking inihahanda. Tulad ng ginto na dapat dumaan sa apoy upang maging dalisay, ikaw din ay kailangang maglakad sa mga pagsubok na nag-alis ng kung ano ang hindi maaring manatili. Ang iyong mga luha ay nagdilik sa lupa ang iyong pangako. Ang iyong pagtitiis ay nagpalakas sa pundasyon ang iyong tadhana. Hindi ko sinayang ang isang sandali. Bawat segundo ay binilang. Bawat hakbang ay may layunin. At ngayon ay nagbago na ang panahon. Ang sakit na dati tila walang katapusan ay nabibigay daan sa kagalakan. Ang maluhang akala mo hindi titigil ay pinapalitan ngang tawanan. Ang bigat na iyong dinala ay gumagaan at ang sagot na iyong hinahangat ay dumarating na. Aking anak, hindi ka nakalimutan, hindi ka invisible. Ikaw ay pinili, nakikita at lubos na minamahal. Ako ay kumikilos sa likod ng mga eksena sa buong panahon. Noong pakiramdam mo ay pinakamahina ka, ako ang naging malakas para sa iyo. Nung wala ka ng salitang may panalangin, ang aking espiritu ang namagitan para sa iyo. Nung akala mo ay nawawalan ka ng paasa, binubulungan kitang lakas sa iyong puso. Huwag mo ng pagdudahan ang katotohanan ito. Ang inakala mong pagkaantala ay paghahanda. Ang inakala mong katahimikan ay estratehiya. Ang inakala mong kawalan ay ang aking kamay na kumikilos ng lihim. At ngayon ito ang sandali kung saan ang mga nakatagong bagay ay inihahaya. Kung saan ang mga panalangin ay natutugunan ngang mga sagot. Kung saan ang paghihintay ay nagbibigay daan sa tagumpay. Kaya pakinggan mo akong mabuti. Ako ay tumutugon, kinukumpirma ko, tinutupad ko. Ang sandaling ito ay hindi basta-basta, hindi ito nagkataon. Ito ang aking banal na pagtatagpo para sa iyo. Bawat salitang sinasabi ko ngayon ay nilalayong magtimbre ng pag-asa sa iyong puso at ipaalala sa iyo na hindi ka nakalimutan. Ang mahahabang gabi, ang tahimik na mga panalangin, ang manakatagong luha, lahat ay humantong sa sandaling ito. At sinasabi ko sa iyo ngayon, tapos na ang paghihintay, darating na ang sagot, narito na ang tagumpay. Ito ang iyong tanda. Ito ang makalangit na tugon sa iyong pinakamalalim na panahoy. Ito ang katiyakan na ang inakala mong pagkaantala ay palaging banal na paghahanda. Magtiwala ka sa akin, minamahal, sapagkat ako'y tapat at hindi kita bibiguin. Aking minamahal na anak,
Alam ko ang mga nakatagong pasanin na iyong dinadala, ang mga pakikibakang hindi lubos na nakikita ng iba, ang nga bigat na itinatago mo sa katahimikan ng iyong puso. Pinanut kita habang ang kalungkutan ay dumadagan sa iyong kaluluwa na parang isang mabigat na anino na nagpapaisip sa iyo kung mayroon bang tunay na nakakaunawa sa iyo. Kung mayroon bang talagang nakakakita sa iyo. Ngunit pakinggan mo ako ngayon. Nakita kita noong akala mo ay walang nakapansin. Kasama mo ako noong tahimik kang nakaupo sa isang mataong silid. Pakiramdam mo ay hindi ka nakikita kahit na nagsasalita ang iba sa paligid mo. Nandun ako noong hinangat mo na may umabot sa iyo, makinig, o simpleng magmalasakit. At naramdaman mong kinalimutan ka, hindi kita kailanman kinalimutan. Hindi ka kailanman naging lingit sa aking paningin. Bawat sakit ng pag-isa, bawat bulong ng pagnanais para sa koneksyon, dinala ko ito kasama mo. Noong pakiramdam mo ay walang nagpapahalaga sa iyong presensya, ipinaalala ko sa kalangitan na ikaw ang aking yaman, pinili at minamahal ng higit sa sukat. Nakita ko ang sakit ng pagtataksil na malalim na tumuso sa iyong puso. Ang taong pinakatiwalaan mo, ang taong binigyan mo ng iyong oras, pag-ibig at katapatan ay tumalikod sa iyo. Nag-iwan ng mga sugat na hindi may larawan ng mga salita. Nadama mong durok ka, nagtataka kung paano nagawa ng taong binuksan mong gusto ang gayong sakit. Akala mo marahil ay hangal kang magtiwala, hangal na umasa, hangal na magmahal. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, anak ko, hindi iyon kahangalan, iyon ay pag-ibig. At kahit na binigo ka Eva, hindi kita kailanman bibiguin. Nandun ako nung umiyak ka sa katahimikan. Nung inulit-ulit mo ang mangga pag-usap sa iyong isipan, nagtatanong kung ano ang iyong nagawang mali. Nung kinwestiyon mo ang iyong halaka dahil sa paranang pagtrato sa iyo, pakinggan mo ako. Ang iyong halaga ay hindi natutukoy ngang kanilang pagtataksil. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi nakatali sa kanilang makilos. Tinatawag kitang minamahal, pinili, at mahalaga, at walang patanggi ang makakabura sa katotohanang iyon. Kahit na sila'y tumalikot, mas lalo kitang niyakap. Kahit na sinira nila ang iyong tiwala, nanatili akong tapat. Nakita ko ang iyong problemang pinansyal. Ang masandali kung kailan ang bigat na magabayarin at pangangailangan ay dumadagan sa iyong dibdib na parang nakakasakal. Nakita ko ang mga pagkakataong na bilang kangabarya, naisip kong sapat ba para sa kinabukasan. Nakita ko ang tahimik na pag-alala kapag may mga hindi inaasahang gastusin. Kapag tinanong mo ang iyong sarili kung paano mo ito malalampasan. Nakita ko ang bigat sa iyong puso kapag nais mong mabigay ng higit para sa iyong mga mahal sa buhay, ngunit pakiramdam mo ay wala ka nang maibibigay. At sinasabi ko sa iyo ngayon, nandun ako. Bawat pangangailangang iyong hinarap, aking itinala. Bawat sandali na akala mo ay hindi ka makakaligtas, inalalayan kita. Hindi ka bumaksak sa ilalim ng bigat dahil ang aking kamay ay nasa ilalim mo. Ang mamakrobisyon na iyong natanggap, ang tulong na dumating sa huling sandali, ang mga pintong bumukas sa tamang oras, hindi iyon mga aksidente. Iyon ay aking mainterbensyon. Natakot ka sa kakapusan, ngunit tinuturuan kita ng pagtitiwala. Natakot ka sa kasalatan, ngunit hinuhubog ko ang iyong pananampalataya upang maniwala na ako ang iyong tagapaglaan. Aking anak,
hindi ka pinabayaan sa iyong pangangailangan. Ako ay magkakaloob, ako ay magbibigay, at ipapakita ko sa iyo na ako ay sapat na. Nakita ko ang iyong mga laban sa kalusugan, ang sakit sa iyong katawan, ang pagod sa iyong isipan, ang mga pakikibakang hindi nakikita ng iba. Nandun ako kapag gising ka sa gabi. Ang iyong katawan ay pagod at ang iyong espiritu ay sumisigaw para sa kaginhawahan. Nakita ko ang ulat ng doktor na nag-iwan sa iyong ng panghihina ng loob. Narinig ko ang mga hindi sinasabing takot na marahil ay hindi na darating ang pagaling. Alam ko kung paano mo sinubukang ngumiti kapag tinanong ng iba kung kumusta ka na. Kahit na ang iyong puso ay may takot, sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ako nawala sa mga sandaling iyon. Hinawakan kita nung ang iyong katawan ay nanghihina. Pinalakas kita nung akala mo ay hindi mo na kaya. Bawat hininga mo ay inalalayan ng aking kamay. Ako ang manggagamot at bagaman mahaba ang paglalakbay, hindi ako tumigil sa paggawa. Huwag mong isipin na binaliwala ko ang iyong maiyak. Huwag mong isipin na ipinagwalang bahala ko ang iyong sakit. Kasama mo ako sa bawat sandali at magdadala ako ngang pagpapanumbalik sa aking panahon at sa aking paraan. Sabihin mo, ikaw ang aking kanlungan, Diyos, kung siya ang iyong ligtas na taguan. Nakita ko ang mga hindi nasagot na panalangin na nagpabigat sa iyo. Nakita ko ang hindi mabilang na beses na bumulong ka sa akin sa dilim, humihingi ng pagbabago, nagsusumamo para sa tagumpay, nagahangat ng himala na tila na antala. Nakita ko ang maluhang iyong ibinuhos nang hindi dumating ang mga sagot sa paraang iyong inaasahan. No ang katahimikan ay mas tumagal kaysa sa iyong inaakalang kaya mong tiisin, tinanong mo ako, Panginoon, nakikinig ka ba? Panginoon, nagmamalasakit ka ba? At ang sagot ko ay nakikinig ako. Nagmamalasakit ako. Ngunit minamahal ko. Ang mga pagkaantala ay hindi pag-abandona. Hindi ito kapabayaan. Hindi ito kalupitan. Ito ay tamang panahon. Nanalangin ka at kumilos ako kahit hindi mo nakita. Humingi ka at nagsimula akong mag-ayos kahit na nakatago ang ebidensya. Ang dahilan kung bakit akala mo ay hindi nasagot ang iyong mapanalangin ay dahil inihahanda pa ang sagot at ngayon sinasabi ko sa iyo, walang nasayang na panalangin. Bawat salitang iyong sinabi, bawat luhang iyong iniyak, bawat sandaling sumuko ka sa pananampalataya, tinanggap ko silang lahat at hinabi ko sila sa iyong tadhana. Malapit mo nang makita kung ano ang ginagawa ko sa buong panahon. Nakita ko ang pasanin na dinala mo sa katahimikan, ang hindi mo kailanman sinabi kaninuman. Nakita ko ang sandaling sinubukan mong ngumiti para sa iba habang sa loop mo ay parang guguho ka na. Nakita ko ang bigat na nakaupo sa iyong dibdib kapag nagising ka sa umaga na nag-iisip kung paano mo malalampasan ang isa pang araw. Nakita ko ang takot sa hinaharap, ang magpagsisisi sa nakaraan at ang bigat ng kasalukuyan at hindi ako kailanman tumalikod. Hindi kita iniwan. Akala mo ay walang nakapansin, ngunit napansin ko. Akala mo ay walang nagmamalasakit, ngunit nagmalasakit ako. Akala mo ay nag-isa ka, ngunit hindi ka kailanman nag-isa. Kasama mo ako sa bawat nakatagong sandali, bawat tahimik na pakikibaka, bawat hindi sinasabing takot. At sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ka natutuko nga mga pakikibakang iyon. Hindi sila nilayon upang sirain ka. Nilayon silang dalisayin ka. Kung ano ang nilayon ng
kaawe para sa kasamaan. Gagawin ko itong kabutihan. Minamahal kong anak, kinikilala ko ang bawat damdaming iyong dinala. Hindi ko ipinagwawalang bahala ang iyong sakit. Hindi ko minamaliit ang iyong pakikibaka. Hindi ko sinasabi sa iyo na basta na lamang magpatuloy nang hindi naunawaan ang lalim ng iyong tinis. Nandun ako at nakita ko ang lahat at narito ako ngayon upang tiyakin sa iyo na wala sa mga ito ang nasayang. Bawat paklat ay magsasabi ng isang kwento ng kaligtasan. Bawat luha ay magiging isang patutu. Bawat kawalan ay magbibigay daan sa pagpapanumbalik. Bawat hindi nasagot na panalangin ay malapit ng ihaya bilang paghahanda para sa isang bagay na mas dakila. Hindi ka naktiis ng walang kabuluhan. Dinala kita sa lahat ng ito at patuloy kitang dadalhin sa hinaharap na king inihanda. Kaya itaas mo ang iyong ulo, anak ko. Huwag hayaang kumbinsihin ka nga aninong kalungkutan, pagtataksil, kahirapan, sakit, o pagkaantala na ikaw ay nakalimutan. Ikaw ay nakikita, ikaw ay minamahal, ikaw ay pinili. At lahat ng iyong tiniis ay humuhubog sa iyo para sa tagumpay na ngayon ay nagaganap. Magtiwala ka sa akin, magpahinga ka sa akin, kumapit ka ng mahigpit sa aking mga pangako. Sapagkat ako ang Diyos na tumutubos ng sakit, na nagpapanumbalik ng nawala, na nagpapagaling ng nasira, na nakakalob kapag may kakulangan, na nadadala ng mga sagot kapag ang mga panalangin ay tila tahimik. Ito ang iyong katiyakan. Nakita kita nung akala mo ay walang nakapansin at hindi ako kailanman titikil sa pagtingin sa iyo. Minamahal kong anak, makinig kang mabuti sa akin ngayon sapagkat ang sasabihin ko ay may bigat ng langit mismo. Ito ang kumpirmasyong iyong hinanap. Nakiusap ka sa akin sa mga bulong, sa mga buntong hininga, sa mga panalangin napakalalim para sa mga salita. Panginoon, bigyan mo akong isang tanda. Ipakita mo sa akin na kasama pa rin kita. Ipaalam mo sa akin na hindi ako nakalimutan. At naparito ako ngayon upang sagutin ka ng isang tinih na hindi may kakaila. Ang mismong sandaling ito, ang mismong mga salitang ito ay hindi basta-basta. Hindi ito nagkataon. Ito ang banal na kumpirmasyon na iyong hinihintay. Binihkas mula sa aking puso para sa iyo. Huwag mo itong kuwestiyunin. Huwag mo itong pag-isipan. Sapagkat sinasabi ko sa iyo ng may katiyakan. Ito ang kumpirmasyong iyong hinahangat. Tinanong mo ako kung may mga pinto pa bang magbubukas, kung may mga pagkakataon pa bang darating, kung makakatuntong ka pa ba sa hinaharap na aking ipinangako. At sinasabi ko sa iyo ngayon, may mapintong bumubukas, mapintong dating mahigpit na nakasara. Mga pintong hindi kayang buksan ng sinumang tao. Mga pintong akala mo pa nga ay selyado na magpakailanman. Binubuksan ko ang nga ito sa harap nga iyong nga mata. Ako ang Diyos na nagbubukas at walang sinumang makapagsasara. Ako ang Diyos na gumagawa ng paraan kung saan tila wala. Ang mga hadlang na dati nakatayo na parang matatayo na bundo sa harap mo ay inaalis na. Ang mga tanikalang dating gumagapos sa iyong mga paa ay pinuputol na ngayon. Nararamdaman mo ba ito, anak ko? Ang pagbabago sa iyong espiritu, ang gaan sa iyong kaluluwa. Hindi iyon iyong imahinasyon. Iyon ay ako. Iyon ang tanda ng kalayaan. Ang kumpirmasyon na ang daan ay lumilinaw at malapit ka nang pumasok
sa isang bagong panahon. Alam ko kung gaano karaming beses kang nag-alinlangan. Alam ko kung gaano karaming beses mong sinabi, siguro nasa isip ko lang ang lahat. Siguro inakala ko lang ang mapangako ng Diyos. Siguro hindi ko naintindihan. Pakinggan mo ako, minamahal. Hindi mo ito inakala, hindi ka nakamaling ang pag-unawa. Nagsalita ako sa iyo noon at nagsasalita ako sa iyo ngayon. Ang aking salita sa iyong buhay ay hindi nagbago. Ang aking pangako ay hindi nag-expire. Ang aking sinabi ay mangyayari at ang mensaheng ito ay ang hindi may kakailang himala na kumikilos. Akala mo ay nahihintay ka sa akin, ngunit inaayos ko ang tamang oras, ang tamang lugar, ang tamang nga tao, at ngayon ang lahat ay nabubuo na. Hindi ito isang panaginip, hindi ito isang hiling. Ito ang katotohanan ng aking kapangyarihan na gumagana sa iyong buhay. Nakikita mo ba kung paano kita dinala sa mismong sandaling ito? Bawat pagkaantala, bawat saradong pinto, bawat kabiguan ay hindi ang katapusan. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa eksaktong oras na ito. Akala mo ang pagtanggi ay nangangahulugang kabiguan, ngunit ito ay pakredirect. Akala mo ang katahimikan ay nangangahulugang kawalan, ngunit ito ay estratehiya. Akala mo ang kawalan ay nangangahulugang parusa, ngunit ito ay pagpoposisyon. At ngayon, minamahal na anak, kinukumpirma ko na wala sa mga ito ang nasayang. Hinahabi ko ang mga hibla ng iyong buhay sa isang magandang disenyo na ngayon lamang inihahayag. Ang kumpirmasyong ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa ebidensya. Makikita mo ang aking kamay na kumikilos. Masasaksihan mo ang mga himala na hindi may kakaila. Maglalakad ka sa mga pintong hindi kayang buksan ng sinumang tao. At kapag ginawa mo, malalaman mong ako ang gumawa nito. Ito ang kumpirmasyong hiniling mo nang sinabi mong, Panginoon, ipakita mo lang sa akin na mayroon ka pa ring plano. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi lamang ako may plano, ngunit ang plano ay nagaganap sa harap mo. Ito ay mas dakila kaysa sa iyong inakala, mas malalim kaysa sa iyong inaasahan, at mas makapangyarihan kaysa sa iyong pinangarap. Ang mga hadlang na dating nanakot sa iyo ay guguho na parang alikabok sa ilalim ng iyong mga paa. Ang mga takot na dating gumagapos sa iyong puso ay matutunaw sa liwanag ng aking presensya. Ang pag-alinlangan na dating bumubulong sa iyong isipan ay patatahimikin ngan hindi may kakailang ebidensya ngan aking kapangyarihan. Ginagawa ko ito, minamahal, inilalabas ko ang himala at walang sinuman, walang anuman, walang kapangyarihan sa langit o sa lupa o sa impyerno ang makakapigil dito. Kita mo, hindi ako isang Diyos ng kalituhan. Hindi ako isang Diyos ng kalahating pangako. Ako ay tapat at malinaw. Paulit-ulit kang humingi ng kumpirmasyon at ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Hindi ito ang unang tanda na ibinigay ko sa iyo. Nagsalita ako sa iyo sa mabulong kapayapaan na dumating sa tamang oras. Sa mapagkakataong bumukas noong akala mo ay nawala na ang lahat. Sa mga sandalingang pampalakas ng loob na dumating sa pamamagitan ng mga tinik na hindi mo inaasahan. Ngunit dahil ang iyong puso ay nahangat ng higit pa, itinitimbre ko ito sa hindi may kakailang salitang ito. Ito ang kumpirmasyon. Ito ang tanda, ito ang himala na kumikilos. Hindi mo na kailangang magtaka, hindi mo na kailangang magtanong,
Narito ako at kumikilos ako. Tumingin ka sa paligid mo. Minamahal ko, nagbabago ang mga bagay kahit na hindi mo pa ito lubos na nakikita. Ang mga piyesa ay gumagalaw na sa lugar. Ang mga pinto ay bumubukas. Ang mga tanikala ay nahuhulog na. Ito ang simula ng isang panahon ng katuparan. At dinala kita rito upang sabihin sa iyo para hindi mo ito makaligtaan. Ayokong maglakad kapasulong na naaalinlangan kung kasama mo pa rin ako. Nais kong maglakad kapasulong ng may banal na kumpiyansa na alam na ang salitang ito ay iyong katiyakan, iyong kumpirmasyon, iyong hindi may kakailang patunay. Kapag sinubukan ng kaaway na ibulong na ikaw ay nakalimutan, alalahanin mo ang sandaling ito. Kapag sinubukan ng takot na sabihin sa iyo na walang nagbabago, alalahanin mo ang salitang ito. Kapag sinubukan kong pag-aalinlangan na kumbinsihin ka na ito ay para sa iba, alalahanin kung paano nito tinuso ang iyong espiritu at pinukaw ang iyong kaluluwa. Iyon ay ako. Iyon ang aking espiritu na personal na kumukumpirma sa iyo na ako ay tapat. Aking anak, nanalangin ka para sa isang himala. Humingi kang isang tanda. At ngayon sinasabi ko sa iyo, ang himala ay hindi lamang darating. Ang himala ay kumikilos na. Kahit ngayon, ang mga anghel ay ipinapadala para sa iyo. Kahit ngayon, ang mga mapagkukunan ay inaayos. Kahit ngayon, ang mga puso ay pinalalambot. Ang mga pinto ay binubuksan. Ang mga hadlang ay inaalis. Malapit mo nang makita sa iyong sariling mga mata ang matagal ng hinahangat ng iyong puso. At kapag nakita mo ito, malalaman mo nang walang paaalinlangan na ako ang sumagot. Hindi ito nagkataon. Hindi ito zuwerte. Hindi ito gawa ng tao. Ito ang iyong Diyos na tumutupad ng kanyang salita. Ito ang himala na hindi may pagkakait. Kaya bumangon ka, anak ko, at itaas mo ang iyong ulo. Maglakad ng may pananampalataya sa bagong panahong ito. Huwag dalhin ang bigat ng mga kabiguan ng kahapon. Sapagkat wala silang kapangyarihan sa aking ginagawa ngayon. Huwag hayaang ulapin ng takot ng nakaraan ang kagalakan ng kasalukuyan. Huwag hayaang nakawin ng kaaway ang kumpirmasyong ito mula sa iyong puso. Bantayan mo ito, pahalagahan mo ito, itago mo ito ng malapit. Sapagkat ang salitang ito ang angkla na magpapanatili sa iyong katatagan kapag bumangon ang mga pag-alinlangan. Ang liwanag na gagabay sa iyo kapag ang landas ay hindi tiyak. Ang apoy na magpapanatili sa iyong pag-usat kapag sinubukan ng mga hadlang na humarang sa iyong daan. Ito ang iyong tanda. Ito ang iyong kumpirmasyon. Ito ang iyong himala, minamahal, hindi mo na kailangang magtanong muli kung kasama mo ako. Hindi mo na kailangang magtaka muli kung naririnig kita. Hindi mo na kailangang magtanong muli kung nagmamalasakit ako. Pinatunayan ko ito sa iyo sa sandaling ito. Narito ako, nagsasalita ako, kinukumpirma ko at kumikilos ako. Maglakad ka pasulong nang may kumpiyansa. Humabang ka nang may katapangan sa mga pintong binubuksan ko. Tanggapin mo ang himala na aking inilagay sa paggalaw. Ito ang kumpirmasyong iyong hinanap, ang hindi may kakailang sagot sa iyong panahoy. Ang ebidensya na ako ay tapat. Kunin mo ito, paniwalaan mo ito, at mamuhay dito sapagkat ito ay sa iyo. Mag-type ngang, Amen kung naniniwala kang darating na ang iyong himala. At ibahagi ang salitang ito upang palakasin ang lupngang isang taong naghihintay sa Diyos.